So, tinesting ko yung fuel consumption ni Mzoom R-Style. Kakukuha lang namin ito nung isang araw. So, itong biyahe na to is from Pasig papuntang, baliktad, from Valenzuela papuntang Pasig. Sunday yung biyahe, so yung traffic is normal na traffic ng Sunday. Hindi siya ganun kabagal, pero hindi rin siya super bilis. Ang way ko is MacArthur Highway, tapos EDSA. So, nag-end ako ng 9.0 liters per 100 kilometers na para sa akin okay na to. Nanggaling kasi ako sa Hyundai Accent Hatch na sasakyan at yun talaga matipid. Bukod sa diesel siya, ang tipid niya talaga parang pagitan ng 6 to 7 liters per 100 kilometers ako lagi sa ganitong klaseng biyahe. Pero magkaibang sasakyan ibang technology, tapos mas malaki pa to. So para sa akin acceptable na to. Mamaya pauwi, testingin ko ulit kung pareho pa din. Kasi wala akong makuhang maayos na sagot dun sa ibang groups na pinag-checkan ko kung paano yung fuel consumption ni Mzoom. So, yun lang. Gagawa pa ako ng panibagong video or baka i-add ko na lang dito yung pauwi ko. So, ito na yung nakauwi na ako from Pasig to Valenzuela. Nag-end ako ng 7.7, 7.8. Pero nahirapan kasi ako magparada kaya tumaas yan. Tapos tumambay pa ako dito to record. So yan, naging 8.2. Pero ang last talaga niyan 7.7, 7.8. So yun, na para sa akin acceptable at unexpected for me kasi sabi nila malakas daw mag-consume ng gasolina si Mzoom R-Style. So siguro ang napansin ko lang, disclaimer pala, hindi ako expert na driver. Normal na driver lang ako, casual driver na gumagamit ng sasakyan for transportation. So yun. So sabi ko nga kanina, ang gamit ko dati is Hyundai Accent Hatch na mas matipid kesa dito. Pero yun, pag nakakabasa kasi ako or nakakadinig ng komento galing sa ibang tao na malakas daw magkonsumo si R-Style, parang hindi buo yung picture So nung na-testing ko na, para sa akin acceptable kasi mas malaki yung sasakyan, tapos kinukumpara ko siya dun sa Hyundai Accent Hatch na talaga namang hindi naman apples to apples, di ba? So for me, acceptable to kasi mas malaki yung space ng car, mas mataas, mas bago yung mga features yung technology na binibigay niya, wala dun sa dati kong sasakyan. So hindi ko pwedeng makuha yung tipid na meron ako dun sa dati kong sasakyan. So siguro ang masasabi ko lang, naninibago ako dito, parang mas lumalakas yung consumption ng gasolina niya kapag maapak ako ng preno. Yung sa Hyundai Accent Hatch ko kasi dati, matutok ako, hindi naman lagi, pero minsan, yung ganitong biyahe, nakatutok ako sa harapang sasakyan, sa kalsada. Dito, hindi ako masyadong makaganon kasi feeling ko, every time na umaapak ako ng preno, mas lumalakas yung konsumo ng gasolina. So, yun. Hindi ko alam kung tama ako, pero feeling ko malaking factor din yung modes. So, siguro, ako kasi hindi pa sanay since bago lang tong sasakyan na to sa akin. Naninibago pa ako dun sa palitan ng modes. Pero feeling ko malaking factor siya kung gusto mong mas makatipid ng gasolina. Yung proper na usage ng modes. Depende sa kung saan ka nagda-drive. Kapag dinrive mo talaga siya sa expressway, matipid siya. Pero kapag city driving, mas mataas yung chance na mas makonsumo talaga. Pero yun, masterin lang siguro yung modes para kahit papaano mas makatipid. Gawan ko ulit ng mga gantong video sa susunod kasi gusto kong i-measure talaga yung honest na fuel consumption niya.